ako ang iniwan, ako pa ang susustinto. Baliktad. Itong mga unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nagsusustinto hanggang ngayon. Hindi, okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti lang. Nung nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito. Yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? Actually, naiinggit ako sa inyo. Kasi hindi ako pinayagan ng mga brothers pati pare mag-graduate. I was not allowed to take part in the graduation exercises because on the last days of for the year, mag-graduate na, we're practicing yung ensayo na kung paano mag-ano ng diploma, to take a bow. And then suddenly, there was this happening inside the school. Huwag na natin pag-usapan yon. Kasi magagalit yung pare, pati. So I got expelled. So I was not allowed to join the graduation. So ako naman umuwi na lang sa Davao because at that time, expelled ako. Anong nanay ko nagtanong, sabi niya, Rodrigo, kailan ba ako pupunta ng Maynila? But I kept assuring her that graduation was coming and, as a mother, excited as I was, she was in a hurry. Sabi niya, noon kasi tawagan lang sa probinsya, you call PAL and place a reservation. Pagdating mo sa airport, bayad lang. That was the time and that was the environment. So, sabi niya, mukhang may graduation ata, nabasa ko sa newspaper. Sabi ko, ma, sabi kasi ng pare, magulo. Magulo talaga ang Mindiola noon. We were the martial law lawyers. We took the bar under immense pressure. Every 300 meters, andoon yung Metrocom. At lahat yung matataas na buhok, ginupitan. Those were the times, so it was not really good for anything except maybe to go home and relax. Sabi ko, masabi ng pare kasi magulo ang Mindiola. And may mga pillbox kung saan-saan naglipad. Nagmisa lang kami sa Abbey Chapel. At binigyan kami ng diploma na wala naman laman. Para sabihin lang na graduate, definitely the graduation will take place. But maybe during a more somber time. So, wala naman ang nanay ko. So, finally, on review, the faculty sa law, San Beda, decided to pardon me and allowed me to take the bar. Kasi kung hindi na ako certified, paano makakuha that I have graduated in the course of the College of Law? So I was allowed to take the bar. I was certified as a graduate.
Many years after, magsiputan doon lahat, sabi na wala man si Mayor, we will invite the mother. Di ang mama ko pumunta noon. Nung nakausap, pinakila, Father Lacson, ito yung nanay ni Mayor Duterte. Sabi ng nanay ko, Father, yung graduation nila Rodrigo. Saan ang graduation nila niya? Natuloy ba yun? Sabi ni Father Lacson, sabi ng mga nandun, natuloy. Bakit? Kasi hindi man ako napunta, there was no proper notice or anything. Sabi, why? Did your son told you the truth? Sabi ng nanay ko, ano pala ang totoo? Sabi niya na-expelled dyan kasi may binaril na tao doon sa loob sa San Luida. Nung pagdating ko, I was confronted by my mother. Alam ko kasi yung style ng nanay ko. Pag sabihin mo kay Rodrigo, dito siya kumain kasi magpaluto siya ng inununan. So inununan sa Tagalog? Baksyo, inununan. Noon, okay yan. Pero pag ang messages, papuntahin ka ng nanay mo, ngayon, delikado na yan. So pagdating ko, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? So, lumuhod ako. Talagang lumuhod. Literally, I knelt down in front of her and said, mapasaylo ako. Pasaylo, patawarin mo ako. Ayaw ko lang kasi kayong ipahamak. You would have to worry. But at that time, when I went home early, I was expelled. Though I was reconsidered. Palabas kami, so we were in the pedestrian platform. Dumating si Justice Solidum. Pasok niya, nasa front seat lang yung nagdadaan ng yung Volkswagen yung grag-grag. Sabi niya, nakilala niya kami. Where are you going? Sir, it's dangerous outside here. Never mind about them. Let them fight. You go back. Wala na masyadong estudyante. Siguro may naabot doon, yung nagdadaldal na hindi po umuwi agad. So, upo na kami doon. May tinanong yan siya. Siya, hindi mo naman nagsasabi yung Duterte. Parang may narinig ako, tumindig ako. Sabi ko, sir, matanda na rin ako, 71 years old. Tapos sabi niya sa akin, dalawa kami, damn it, why are you standing? I thought, sir, that I heard my name called. Because you're always talking at the back. Come here, you stand up there. Pagdating ko doon, sabi niya, sino? Cherry Bell, Kaliso. Sit down. You recite. Tindig ako. Tapos nagtinginan kami. Siya what? Sir, there is no question yet, sir. God damn it! Sige, gano'n na. Do not scratch your hair in this classroom and spread your dandruff. Keep it on your head. It is the only one you have. Sige sa salita na kulon-kulon cancer, pati ako naniwala na tuloy. Kasi magsakit yung puson ko. Pag maligo ako, nakahubad na lahat. Hindi pa nakahugas. Siyempre may baho yan. Ginanong ko. Inamoy ko na
Amoy tae mo lang ito. Malaman mo man cancer, it is a carcass na rotting. Ang tae lang talaga. Tignan ko lang kung ano kakapal to. Mukhang hindi matablan to ng bala. Baka pintik siguro kaya. Ayaw man daw niya nito, wala naman daw siyang magagawa. Itong picture frame na ito, yun ang hindi ko na kontrolado. Sumama man ang loob ko, magalit ako, hindi ko mautusan ang security setup ng PSG, Presidential Guards. Kasi sila talaga ang masunod. Last minute na natin sinabi sa kanya nung papunta na doon. Oh, yeah? Yeah, just to make sure na wala na siyang magawa kundi sundin. Dahil pag sinabi niyo na mas maaga. Baka patanggal pa. Ito si Bong. Sige siya pa, pinapanood niya yung gimmick mo doon sa... Sabi niya, tignan mo talaga si Chavez ito. Di ever... sabi ko, huwag mong gawin, baka hindi totoo yan. Totoong patulog-tulog siya, pero... well, wala akong... We do not have that kind of opportunity to be... ikaw yun, sir, ang palagi. So, we can only say good luck and may the next mission be accomplished. Sa viral video, Anong feeling na katabi kayo ni Lima? Wala, hindi ko talaga, matagal ko na-realize. Hindi kasi ganun siya palagi. Hindi talaga there was never a time nagganon siya. Tignan mong kamera ulit. Almost may pinato yung... Wala akong sinabi niya, Noy. Ano sinabi ko daw? Doon sa no? O, bitaw. One last question, Mr. President, from Bing Habadan of Daily Shimbun. That lady there, you can come with me and can buy a plane, and buy your ticket coming back. Hi, Mr. President. Good afternoon. I'm Bing Habadan from the Daily Manila Shimbun. Sir, Senator De Lima was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya? Ano? Ulit mo? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya? Asa? Ito, si Bongo, ang bisyo ay magserbisyo. Okay ka? Sir, one more time. Lahat sir, kakatapos. 3, 2, 1, action! Ito si Bongo, ang bisyo ay magserbisyo. Sige na nakasig. Dapat sabay. Dapat lang ako sabay. Sabayan mo, okay? Hindi, sabayan mo ako. Ikaw na sumabay sir. Okay, one more time. Si Bongo, mahina sa drama. Tangka, papalit-palit na dito. Ayusin nyo lang, huwag nyo lang yung mga. Dito. Tapos magkawak na kami. Ngayon natin. Opo, pwede na. Ayoko, buo. Valentine's naman, Pangulo. Iboto sa Senado, Bongo. God, very good. ay salamat. Huwag ka na paulit-ulit direct.